ako sa hindi talaga marangyang buhay. So, 9 years old pa lang ako, nangangalakal na ako. Kasi hindi dito nangangalakal, na try mangalakal. Yung para mangangalakal ka, mamumulot ka ng mga kalakal sa ano sa paligid or sa kalsada, mga plastic. Tapos yung mga uso dati yung wire, yung sampayan na wire. Alam nyo bang ano yun, tinatanggal ko yun, tapos tinatanso namin. O, di ba? Alam mo yung mga ganong bagay. Tapos yung pako, mamumulot ka, tapos plastic, tapos yung creek. Ewan ko kung may creek po dyan sa Naga, no? Basta yung creek kasi dati dito sa amin, taga San Jose del Monte, Bulacan po kasi ako, sapang palay po ito. So yung lugar po namin, puro palay at puro sapa, kaya sapang palay. 'Di ba? Ngayon kasi wala nang palay, puro bahay na kaya taga-sapang bahay na po kami, 'di ba? So, yun dati, malinis yung creek kasi naliligo kami maghapon tapos nangunguha kami ng kalakal. Tapos pagdating ng tanghali is ibebenta po namin. Tapos yung napagbentahan po namin, ibibili namin ng palamig na may sago. Tapos maglalaro kami. So yun yung buhay ko talaga dati. So yung childhood life ko talaga, kumbaga grabe talaga, ang sarap talaga niya, 'di ba? And masaya siya. Diba? So yun po, and then 9 years old ako noon hanggang dumating yung time na uso yung computer. Okay, so naging mahilig tayo sa Counter-Strike, 'di ba? Tapos Battle Realms, tapos Dota. Yun, sa Dota na talaga ako nag-stick. Doon yun, kumbaga yun yung time na na tumodo ko, kumbaga yun, na yun yung nagustuhan ko gawin sa buhay. So bilang Dota player, yan, kumikita po ako doon, and then dahil kumikita ako, hindi ko natapos yung pag-aaral ko. Di mo ba? So, na-enjoy ko yung buhay ko noon, 'di ba? Then doon nga natuto na rin tayo magbisyo, 'di ba? Uminom, manigarilyo dahil nga sa association na mga nakakasama ko na akala ko normal manigarilyo, normal na uminom dahil parte ka nung circle na 'yon, 'di ba? So, noong time na 'yon, nagbantay na din ako ng computer shop kasi hilig kong mag-Dota, nakikipagpustahan kami, so kumikita ako. No, alam mo yung yung ganong senaryo. So, maganda, maganda yung nangyari din talaga sa akin, which is na-enjoy ko talaga siya. Okay? So, that time, ito, age ko po niyan is 15. Oh, di ba? Grabe, no? 15. Okay, ngayon kasi 30 na ako. 15 years ago, ito yung buhay ko. And natapos yung era ko niya ng 2013. Oh, di ba? Okay, so from 2013, nawala na. Kumbaga, nalaos na yung Dota. Yung mga computer shop, unti-unti nagsasara. Yung binabantayan kong computer shop, nagsarado din siya. So, nung nagsarado po siya, nag-apply ako. Okay? Si dito yung nakapag-try na mag-apply ng janitor. Nag-try ako mag-apply ng janitor. Imagine nyo, nag-apply ako ng janitor dahil hindi ako high school graduate. Second year high school lang yung inabot ko. Na-deny ako. So, hindi ako natanggap sa work. Imagine nyo, janitor na lang yung in-applyan ko. Hindi pa ako natanggap. Dahil ang requirements daw po, college level. Kahit high school graduate ka, hindi ka tatanggapin. Sabi ko, grabe naman, janitor na lang. Maglilinis ka na lang, yun pa yung requirements. 'Di ba? So, dahil doon is, naghanap ako ibang opportunity. Ngayon, yung ate ko, may napangasawa siya. Kasi may napangasawa na siyang una, may napangasawa siyang pangalawa. Ito, pangatlo niyang asawa. Yung pangatlo niyang asawa, jeepney driver. 'Di ba kasi kabasa driver daw, sweet lover, di naging boyfriend ng ate ko. Ngayon yung ate ko dahil yun yung yun yung nature ng work niya. Nakita ko, uy, maraming nagbabarker. Tapos kinanong-tanong ko siya, magkano kitaan? Ganyan, okay na din, pwede na to. So, naging barker po ako. Okay? In short, 6 years ako naging barker ng jeep. Okay, so yan po ako dati, yan, si Park Sojun. Charing lang. So, ako po yan. Wala kasi akong picture before, tsaka wala naman akong pang picture. Tsaka sino ba yung proud na barker? Diba, barker, magsiselfie ka pa, wala namang ganun. Pero kapag pumunta po kayo dito, and yung mga leaders ko po, sila yung magpapatunay talaga na barker ako before. Kasi sinasakay ko lang sila dati. Di ba?
So, grabe, grabe yung ano, yung transition 'no, yung ginawa ni Lord. Then ang kagandahan po nun nung time na nagba-barker ako, nakilala ko po yung ex ko. Yan, sino may mga ex dito? Oh, 'di ba? Okey, baka may mga ex ka, baka may ex ka 'no? So yung ako nagkaroon ako ng ex yan, ngayon kasi wife ko na siya. So si Mentor Jen yan, ang ating one of the diamond mentor po. Mentor Jen, ano, nakilala ko siya second year high school ano, second year high school ako, Second year high school kami naging classmate, oo. Tsaka master master ko po yung high school kasi 6 years ako nag-ano, nag-second year, eh. Imagine mo six years ka nag-ano, nag-high school. Grabe 'no, masteral 'yun talaga. So, ayun, to cut the long story short, nakakilala tayo sa Panginoon, okey? So, ako sobrang ano, sarcastic ako dito sa ano, sa ganito, kasi, sabi ko, wala namang Diyos, ganito, ganyan, kasi kung may Diyos is dapat walang mahirap, gano'n yung ano, yung mindset ko. Until that time na may hindi magandang nangyari sa akin. So, napakilala sa akin ni Mentor Jen, si Lord, okey? So, ginamit ni Lord si Mentor Jen, okey? Hindi nagligtas sa'kin si ano, si Mentor Jen, na si Lord, okey, si Jesus Christ. Nakilala ko si Jesus Christ and binigay ko yung buhay ko sa kanya. So, nung binigay ko yung buhay ko sa kanya, nag-ministry ako, naging drummer ako sa church. So, sabi nung ano dun nung pastor, kasi sabi ko ano ako, masyado akong ano, parang sarcastic sa ano, sa religion. Sabi dun ng pastor, sabi niya, "Hindi namin ino-offer dito yung religion, we offer a personal relationship with God." Sabi ko, "Try ko nga." As in ano talaga, nandudun lang ako, tinatawanan ko pa yung mga nagse-share. Oo, ganun talaga, tinatawanan ko. Nung time na ano, sabi nung pastor, sino dito yung gustong ano, makilala si Jesus? 'Di ba mostly kilala naman natin talaga si Jesus, and sa name nga lang, pero wala tayong personal touch sa kanya, tama po ba? Parang si Pres, hindi dito kilala si Pres Allen Marvin yung Eder, lahat tayo kilala natin, 'di ba? Pero ang tanong, kilala ka ba niya? So, wala kang personal touch or personal relationship with Pres, pero kilala mo lang siya, malamang hindi ka niya kilala. Okey? So, parang gano'n tayo sa Panginoon na kilala lang natin siya pero wala tayong personal touch or wala tayong personal relationship. So, wino-workout pala siya. So, nung time na yun, tinawag kami ng pastor, sabi niya kung sino yung gustong magkaroon ng personal ano, experience with ano, with God, lapit kayo sa harap. Natatawa pa ako nun, promise, natatawa pa talaga ako. Nung lumapit na ako sa harap, tumalsik ako. Oo, tumalsik ako, 'di ba nasa harap yung stage, tumalsik ako sa likod, boom. Walang tumulak, imposible namang kahit tao itulak ako nun, 'di ba kahit tao, kahit itulak mo yung tao malamang tutumba lang, ako tumalsik, eh. Na-experience ko si God, in short, na-experience ko si God, so hindi hindi ko kayang ano yun, itanggi. So, kaya binigay ko talaga yung life ko kay God, pero hindi naging madali, 'di ba? Hindi naging madali kasi ang daming struggle, daming temptation. Ang daming magtatawa sa'yo. So, grabe 'no, hanggang sabi ko, "Lord, baguhin mo buhay ko." Nag-pray ako, hindi tayo nag-pray. Alam ko nagpe-pray ka 'no? Lahat naman tayo siguro dito nagpe-pray. So, nag-pray ako kay Lord, sabi ko, "Lord, gusto kong mabago buhay ko." Nung pinag-pray ko yun, binigay sa'kin si I Am Worldwide. Isa po ako sa sobrang negative sa network marketing, taas kamay diyan, sino yung mga negative sa network marketing, taas kamay. So, isa po ako sa sobrang negative, isa po ako sa sobrang ano, kumbaga sarcastic din talaga pagdating dito. Alam mo niyo, dalawa lang pala yun, dalawang pinagmulan kung bakit negative ka sa network marketing. Number one, you have bad experience. Number two, you heard other person experience. Tama po ba? Na pangit yung nangyari sa akin, kung ikaw may na-experience ka hindi maganda, parang na-scam ka, tama? Tapos yung mga kilala mo, gano'n din, 'di ba? Na ano tawag dito, na-scam din. Hindi naman totally na-scam kasi wala namang scam siguro for me, lalo 'pag may product na kapalit, hindi ka na-scam, 'di ba? So, hindi mo lang talaga siya na-workout. So, gano'n ako.
until ano, that time na dumating yung ano na si Mentor Jen nag-join. Ano talaga, sobrang ano talaga ako, sobrang ito yung itsura ko nung ano, yan yung tag dito, nag-gimbarker na ako. 'Di ba? So, eto na yun. Nakilala ko kay Lord, nag-pray ako, alam mo yun, gano'n na, transition, hanggang in-invite ako ni Mentor Jen. Kasi si Mentor Jen, ano siya, parang ano siya, bahay, simbahan, school, ganun lang yung buhay niya. So, wala siya narinig about network marketing. Kumbaga, wala siya narinig ng mga bad experience kasi wala daw siyang pakialam. Hanggang minute niya si Mentor Mitch, okay, sinakilala dito kay Mentor Mitch. Yan, si Mentor Mitch, siya po yung mentor ni Mentor Jen. Direct mentor tapos best friend sila nung high school. Kaya alam ni Mentor Jen yung buhay ni Mentor Mitch talaga. Okay, before. Kaya nagulat siya na kahit na medyo gumanda yung buhay kasi after high school, college na, wala na yung contact, di naman uso yung Facebook pa nung time na yun. 'Di ba? May mga Facebook pero hindi pa naman ganun ka social talaga dati, okay? Ngayon na lang na lahat kailangan maganda. So, yun, hanggang nakita niya yung ganda. Ang ano ni Mentor Jen, ni Mentor Mitch, ang post niya is, sino yung gusto ng free travel? Okay, so doon na interested si Mentor Jen. To cut the long story short, nag-meet sila. Tapos sabi ko sa kanya, wag ka, pinigilan ko siya maipag-meet kay Mentor Mitch. Sabi ko, networking yan. Sigurado ko pag uwi mo, maghahanap ka ng puhunan, maghahanap ka ng uutangan, baliw ka. Hindi ako nagkamali. Kasi yun yung mga narinig ko eh. Di ba, na ganun daw mangyayari kapag naipag-meet ka daw. Ngayon, hindi nga ako nagkamali. Nung nag-meet na kami, umuwi na siya. Sabi niya, ganto, grabe yan, yaman na ako. Ganun, ganun ka din ba nung nakita mo yung I Am Worldwide? So, ganun yung ano, kumbaga, baliw lang talaga siya, nabaliw talaga. Or, tapos, ano daw yung, anong in-explain? Basta, maganda, ganun lang. Parang, doon nakikita mo yung sarili mo, nung nakita mo yung, yung network marketing or yung I Am Worldwide. Sabi ko na nga ba eh, ganun talaga. Pero parang hindi kami mag-away. Medyo support talaga. Pero hindi kami nagpansinan ng 2 linggo. Until such time na nagawa niya ng paraan, tinulungan ko din siya, nangutang siya, binenta niya pa yung Cherry Mobile niya na phone. Sino yung nakaabot ng Cherry Mobile dyan? Cherry Mobile na Player S ba yun? Basta ganun yung binenta niya. Tapos yun na, nag-join na siya. Nung nag-join siya, wala akong pakialam. Okay, nag-join si Mentor Gen 2017. Oh, 2017. So, nag-join ako 2018. So, isang taon. Isang taon yung nakalipas para ma-adapt ko. Hanggang dumating ang time na merong event, yan si Mentor Marlon Santos yung nagsalita. Alam nyo ba, lahat nagsalita. Si Mentor Ven, yan, top yep pa si Mentor Ven nun, nagsalita si Mentor Ven. Sila Mentor, tag dito, sila Mentor Pichi, Mentor May, tapos si BP, si Pres, si Mentor Jean Mantala, mga top yep nun, si Mentor Christine. So yun yung mga ano no, yun yung mga top yep nun. Nagkasalita sila pero hindi ako nakikinig. Kailan ko nandun sa event para dahil sa sa ex-girlfriend ko, yan nga, which is si Mentor Jean. Tapos hindi ako nakikinig hanggang dumating yung time na si Mentor Marlon na yung nagsalita. Hindi ako tumitingin sa stage, wala akong pakialam. Andun nga kami sa pinakalikod eh. Ngayon, sabi ni Mentor Marlon, "Hi, my name is Marlon Santos. Yan. Bunso po ako sa 7 magkakapatid. Taga Nueva Ecija po ako. And high school graduate." Sabi ko, tapos may kita siya, may cheque siya 150,000. Sabi ko, grabe to ah. Sabi ko, parang, nakarelate ako kasi taga Nueva Ecija din po kami. Bunso din ako sa magkakapatid, tapos second year high school ako. Tapos ito, sabi ko, 2 paligo lang yung lamang neto sa akin na may 150K. Sabi ko, kahit 50K lang kitain ko, gagawin ko tong negosyo na to. Alam mo yun, sa event ako nabaliw. 'Di ba? Kaya pag may event, 'di ba? Siguraduhin mo na may kasama ka dapat. Hindi lang leader mo dapat yung isama mo. Dapat isama mo pati yung mga non-member. Kasi tulad ko, kung may mga relative ka na hindi pa member,
tas gusto mo talaga siyang ma-open sa ganitong uri ng negosyo, sama mo siya sa event. Wag yung ikaw lang. Okay? Wag yung ikaw lang. Kasi ako, mentor sa event ako nabaliw. Ewan ko kung may mga nabaliw dito sa event Okay, pero very important. Kahit mga mentoring, try nyo lang. Try nyo lang din mag-invite ng mga non-member. Hindi lang dapat member yung umaten. 'Di ba? Kasi you'll never know kung sino yung pwede mong ma-inspire doon sa event na yun. 'Di ba? So, yun yung nangyari sa akin. Imagine mo, ang tagal ng event, mga 3 hours ata yun. Hindi ako nakinig. Tapos nung nagsalita to after 2 hours, doon lang ako nakinig. So may kaparaanan si Lord kung paano niya tayo itatawagin, okay, sa mga ganitong opportunity. And then, okay na ako. Nabaliw talaga ako. Sobrang nabaliw. And that time na yun, mentors, meron akong motor. Wala akong pampuhunan eh. Wala akong pampuhunan, barker lang ako, di ba? So ito yung motor na yun. At yung motor na to, mentors, ito yung, ano, pinasalo ko kasi hindi pa siya fully paid. Okay, hindi pa siya fully paid. Pinasalo ko lang siya ng worth 12,000 tapos yun na. So may kulang pa akong 2 buwan sa kasa so binayaran ko pa yun 4,000 may na tira sa akin tapos ginawa ko na lang ng paraan. Nung ginawa ko na siya ng paraan, nag-join ako ng Copper. Nung nag-join ako sa Copper Mentors, sobrang hopeful ako na mababago na yung buhay ko. Alam ko na yung pwedeng mangyari sa akin. Bakit? Kasi nakita ko yung mga nauna sa akin. Malinaw sa akin kung ano yung pupuntahan ko. Bakit? Kasi nakita ko yung mga nauna sa akin. Very important na makita po natin yung mga nangyari sa mga buhay ng mga nauna po sa atin. Kasi ang hirap sundan ng isang opportunity or gawin ng isang opportunity na yung mga nauna walang nangyari. Tama po ba? Ngayon po mentors, nakikita nyo, sobrang dami po bang nabago ang buhay ni I Am Worldwide? Sobra. Hindi mo mapag ano basta yun hindi mo hindi mo maitatanggi yun mapagkakaila ba mapagkakaila, 'di ba? O huwag na tayo lumayo, mentor Vin, o 'di ba, mentor Vin ngayon naka supercar, o imagine passive income, 'di ba? Yun naman yung goal natin lahat. Hindi natin goal na mag-network lifetime. Ang goal natin mag-retire ng maaga kaya nag-network marketing tayo eh. 'Di ba? So yun yung naintindihan ko na hindi tayo habang buhay networker. Hindi tayo habang buhay na magbi-build. Kaya ngayon pa lang you need to build number one yung self mo para makapag-build ka ng ibang tao. Kasi ang hirap mag-build ng ibang tao kung ikaw mismo yung sarili mo hindi mo ma-build. 'Di ba? So yun po, and then yun na, to cut the long story short, nakapag-join na ako. 'Di ba? So yan po, hanggang nag-goal setting na po kami 2019. Nag-goal setting kami nila Mentor Mitch. Anong makikita mo dyan, no? Pre-car incentives. So, mentors, ito sasabihin ko sa inyo, 2019, walang nangyari sa amin. Nangyari sa amin yung product selling. Okay, nag-product selling kami, nagpa-flyering kami, di ba? Ito, na-try kong kumain ng panis na kanin. Sobrang hirap ng situation na nangyari sa amin. Oo, hindi talaga madali. Promise. Ito, kwento ko lang ito, baka makarelate ka. Yung buhay ko po, nung sinimulan ko yung network marketing, lahat ng nasa paligid ko sobrang negative. Lahat ng kapatid ko, di ba, nasa bahay namin. Kasi di ba, barker ako, kumikita ko ng 200 to 300 a day. Kahit pa paano nakakapag-abot ako ng pantubig, kuryente, tas onting pangkain. Ay, hindi. Yung pangkain hindi pala. Kasi yung pangkain, ano siya, kanya-kanya kami. Excuse. So, tatlong kwarto po kami. Sa gitnang kwarto, kasama ko yung kuya ko. Dalawa kami doon. Tapos may pamilya na yung panganay, tapos yung pangatlo. So, kami diyan sa bahay, kanya-kanya kami, kanya-kanyang luto, basta lang kanya-kanyang pagkain. Kung makikita niyo yung kaldero diyan, iniwan talaga ng kusa ng ate ko yan. Alam mo kung bakit? Kasi panis na yung kanin, kaya hindi niya na iniwan sa loob ng kwarto niya. Iniwan niya yan dyan. Tapos gutom na ako, nanginginig na ako sa gutom. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Kinain ko. Tapos ang ulam ko, magic sarap. Alam niyo yung magic sarap? Kaya nga magic sarap eh. Diba? Yung magic sarap. Oo, yung isang butel no, tapos ganun mo sa dila mo. Ano talaga, mag spread yung lasa, tapos lagyan mo ng kanin.
okey na sabi ko, okey na 'to, 'di ba? Kaya naiintindihan ko yung mga ano, yung mga batang ano, gutom sa kalsada, kaya nage-gets ko sila kung bakit sila ano, nangangalkal ng basura para or yung pagkain, 'di ba? Kasi iba yung gutom, grabe ganito pala nararamdaman nun, 'di ba? Pero eto mentors, eto gusto ko share sa inyo. Dahil kaka-training ko, na-set yung mind ko ng tama na sa bawat pangit na situation, dapat makita mo yung magandang sitwasyon. Kasi ang hirap nun kasi normal po sa ating Pilipino or bilang human being na mag-isip na ng negative. Sobrang normal sa atin na mag-isip ng negative. Alam nyo ba yon? Kaya nga very important na may community tayo na positive. Kasi doon na lang tayo kukuha halos ng ano ng positive energy. 'Di ba? So ako dahil lagi ako nagte-training mentors, na-set yung mind ko na yung pangit na nangyayari sa akin, dapat makita ko yung maganda. So ito, imagine mo ito yung nangyayari sa akin. Ito yung nangyayari sa akin, pero nakita ko yung bright side. Like ko, ang blessed ko pa rin pala. Imagine mo panis na kanin na yung kinakain mo, niisip ko pa rin, blessed pa rin pala ako. Kasi yung mga kumakain sa labas, naghahanap pa sila. Ako, nandito na. Panis nga lang, pero okay na, at least meron, di ba? Alam mo yun, yung grateful heart, pinapractice po siya. Promise. Oo, ako kasi hindi ako grateful eh. Ako yung tao na hindi grateful. Sabihin ko sa inyo, lahat inirereklamo ko. Pero dahil ako nakatin ng training, kailangan ganun pala. 'Di ba? Open ako na baguhin yung sarili ko. Kasi ganito pala siya, para mabago pala yung mindset natin at mabago yung buhay natin, kailangan baguhin muna natin yung sarili natin. Para mabago natin yung sarili natin, dapat i-accept natin na mayroong mali sa atin. Kasi kapag hindi mo ma-accept na may mali sa'yo, hindi mo babaguhin. 'Di ba? Example, may sinabihan ka ng mentor mo, baka pwede, ganito dapat, ganito, ganyan, baka baguhin natin ng ganito, hindi tama yung approach, mga ganun bagay. Kapag yun hindi mo inaccept, hindi mo babaguhin. Kasi alam mo tama ka. Kapag alam mo, pag tama ka, hindi mo babaguhin, tama? Oh, kaya may tama ka. Hindi, charing lang. Okay. Okay, hindi. Kailangan baguhin talaga. Oo, ganun, ganun siya. Oo. Kaya noong time na yon, binago ko talaga yung mindset ko. Kaya kung gusto mo mabago yung buhay mo, baguhin mo muna yung mindset mo. And yung pagbabago ng mindset, nag-i-start siya sa pag-accept. Okay? Oh, you need to accept your flaws, okay? Kailangan mo siyang baguhin para mabago siya. Kailangan mo lagi lang mag-training. 'Di ba? Tapos ang totoong training hindi ito. Hindi itong mentoring, hindi yung pag-attend ng IM5. Ang totoong training, yung pagka nasa labas na tayo. Yung susubukin na tayo sa patients natin, susubukin na tayo sa mga nangyayari sa atin. Yun, kasi chine-check ni Lord yung heart natin kung tama na ba bago niya ibigay yung mga bagay na gusto natin. Okay? So ito na. So negative lahat po sa akin. Negative. Dahil negative lahat sa akin, okay, sa paligid ko, yung ate ko nagsumbong sa mother ko. Okay? My mother is my deepest why. Okay, may deepest why ka ba? Kung bakit ka nasa network marketing? O baka gusto mo lang makabili ng lipstick or makapagpakilay or makapag nail polish lang. Oh. Ano ba yun? Gel? Ano ba yun? Ano ba yun sa ano? Yung sa daliri? Gel ba yun? Basta yun. Basta sa babae kasi ano yun necessity daw yun yung kamay, di ba? Ayun. So yun po mentors. So yung mother ko, sobrang negative. Pinagalitan talaga ako, sabi niya, "Nak, kasi pumunta ako, nasa Divisoria si Mami, taga ano siya, Mami, no? Pero sanay lang kami sa Mami. Pero mahirap kami. Sabi ko, Mami, sabi niya, may ginagawa akong negosyo. Sabi niya, Nak, bumalik ka na sa pagiging barker mo. Kasi nakita mo, ito yung picture na to, hindi ito yung actual na pumunta kami. Kasi nung pumunta ako doon, wala akong cellphone, sobrang itim ng dito ko, tapos pampayat-payat ko. Wala talaga kasi, ano eh, wala akong pangkain, ganun. Pero positive lang yung mind ko.
pumunta ako dun sa mami ko, tapos sabi ko, ma, ano, ganito yung nangyayari sa akin, ganito, ganyan. Alam mo, sinasabi ko, maganda. Hindi ko sinasabi yung pangit na nangyayari sa akin sa mother ko. Kasi alam ko mag-aalala siya eh. Eh, negative pa siya. Di ba? Kaya nung time na nine-negative ako ng mother ko na, nak, balik ka na sa pagiging barker mo, ganito, ganyan, kahit papaano, nakakain ka, sarili mo na lang iniintindi mo, sana ayusin mo naman. Alam mo naman, di ba, bilang isang magulang, oh, yung may mga magulang po dito, alam niyo naman po yun, di ba? Ayaw niyo naman po na mapapahamak yung anak niyo, tama po ba? So yung mother ko, kaya siya negative, kasi may pangit yung nakikita niya nangyayari sa akin. At is, bilang isang magulang, hindi mo gugustuhin yun. Na pangit yung nangyayari sa'yo. Tama po ba? So, yung mother ko, concern lang siya. Kaya siya nagiging negative. So, nakita ko yun. Imagine mo, ganun ako mag-isip. Nakita ko na yung mother ko, kaya siya negative kasi hindi maganda yung nangyayari sa akin. Kaya ang sabi ko sa mother ko, ma, bigyan mo ko 6 months. Kasi man, yung nakita ko opportunity, pwedeng mabago yung buhay ko at pwedeng mabago yung buhay natin, hindi lang buhay ko. Sabi niya, nak, ano, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Di ba, mga, ano yun, alam mo yung mga linyahan ng mga nanay natin. Oh, narinig lang din naman nila yan sa mga magulang nila, di ba? Oh, so, ginawa nila, anak kita, oh, ito lang din sasabihin ko sa'yo. So yun, ganun. Sabi ko, hindi ma, ako yung nakakita ng opportunity. Alam ko yung pwedeng mangyari sa akin. Tsaka 'di ba, alam ko mapinag-pray ko 'to. Sino dito ulit, balik tayo. Sino dito yung nag-pray? Alam ko answered prayer si I am worldwide sa akin. Kasi the moment na alam mo na answered prayer si I am worldwide sa'yo, ipaglalaban mo eh. 'Di ba? So yun, nakita ko. Sabi ko mabigyan mo ako 6 months. Kapag walang nangyari sa akin, magkukwit ako. Oo. Alam niyo kung bakit? Kasama yun eh. Sa ano, sa training, kailangan mo ng ano? Ano? Sige. Kailangan mo ng deadline. Yung ito kasi kasi hindi mo lalagyan ng deadline yung isang bagay na pwedeng mangyari sa'yo kapag ka hindi mo naisip na maiksi lang ang buhay. Ito ngayon ito, kung ngayon hindi mo pa alam na may timeline tayo dito sa mundo, hindi mo bibilisan. 'Di ba? Very important na maintindihan mo ngayon na ang buhay natin maiksi lang. At yun yung naintindihan ko. Sabi ko, kung ang buhay ko maiksi lang, paano pa kaya yung magulang ko? Di ba? O, di ba? Nagets mo, mas nagets mo ngayon na kung ang buhay natin ngayon bilang kabataan, kabataan pa, syempre, maiksi na ang buhay, paano kaya yung mga magulang pa natin? So yun yung nakita ko, sabi ko, kailangan kong bilisan. Kasi kailangan kong bumawi agad sa magulang ko. Kasi pag hindi agad ako nakabawi sa magulang ko, baka bawiin na yung buhay ng magulang ko. Hanggang kailan, 'di ba? Kailan ka pa babawi sa magulang mo, 'di ba? Kailan kung huli na? Sabi ko hindi. Sabi ko, kailangan mauna akong makabawi sa magulang ko bago bawiin ni Lord yung buhay niya. Oo. Kaya after namin mag-usap, sabi ko, hindi pwede to. Kailangan kong itodo. Oo, promise. Kasi kapag ka hindi mo naintindihan to, hindi mo bibilisan. Hindi mo ibibigay lahat. Hindi naging hadlang sa akin yung package ko. Kasi that time, copper package lang ako. O hindi to copper package, baka wala nga pong copper package dito eh. Baka lahat kayo, jade eh. Hindi po ba? Mentors, dapat maintindihan nyo na yung ginagawa po natin, kayang bumago ng buhay. Pero bago mabago yung buhay mo, di ba, kailangan mong trabahuin. Alam nyo ba, yung mga umaani ngayon, nagtanim yun 5 years ago. So kung gusto mong umani 5 years from now, magtanim ka na ngayon. Yung iba kasi gusto ani agad. Wala namang ganun. 'Di ba? 'Di ba? Oh. Meron po ba ditong mga ano na, 5 years na? Oh, kung 5 years ka na, di galingan mo. Lalo mong galingan.
'di ba? Oh, 'di ba? Gitna pa lang tayo, nasa gitna pa lang tayo ng ano, ng mentoring. So very important na tayo is ano, galingan natin, bilisan natin. Pwede naman eh, 'di ba? Oh, check mo yung DPSY mo. Oh, 'di ba? Ito yung sinabi sa akin eh. Try mo tingnan yung magulang mo nang natutulog. Tingnan mo kung maganda yung kalagayan nila. Tingnan mo lang. Sabi ko, ano, tinignan. Ay, hindi ko pala nakita kasi yung mother ko nasa malayo. So yun, ito na. After ko magsabi sa mother ko na, ma, bigyan mo ako 6 months. Ginawa ko talaga lahat. Even sa jeep, lahat ng pwede kong makatabi, kinausap ko. Hindi ko papalampasin. Eh, may food cart pa ng dati, oh. Hindi ko na pinalampas. Kasi baka hindi ko na makatabi ulit yun, eh. Oo, 'di ba? Ito mentors, ito gusto ko share sa inyo. Sino dito yung na-reject na ng 100 times? Yung harap-harapan, yung face to face, yung pinagtawanan ka, tinayuan ka, sabi mag-CR lang, hindi ka na binalikan. Alam nyo po ba, mentors, 360 plus in just 9 months. 360 plus person yung kinausap namin about opportunity, about IM Worldwide. Lahat reject. Straight. Walang nag-join ni isa. Baka mga pang-sampu mo lang may nag-join agad sa'yo. You are so blessed. Pero kami mentors, 360 plus, in just 9 months, kinausap namin lahat decline. Lahat reject. Imagine mo, kung yung mangyari kaya sa'yo yun, magtutuloy ka pa kaya? Baka 10 lang. Baka ito malupit. Baka sa online ka pa na-reject. Oo, yun nga yung malupit eh. Baka sa online ka pa na-reject. Kami mentors, face to face. Nagtotok na kami. Alam mo, na-orderan mo na ng ice cream para makinig ng talk mo. Tapos, tatayuan ka lang. Tapos tatawanan ka pa. Oo, masakit yun. Pero kasi, dahil doon, sabi ko, tuloy lang tayo. Alam mo kung bakit? Training na naman. Kasi umatin akong training eh. Ayun yung very important talaga yung training. Kasi sabi sa training, si KFC, oh, 1,000 plus times na, no, na-reject, tuloy-tuloy. Sabi ko, kaya ang goal ko noon, hindi talaga makapagpa-pay-in. Ang goal ko ma-reject. Promise, iba. Ewan ko, baliktad kasi ako, ewan ko ba't ganito ako mag-isip. Ganun yung mindset ko eh. Ang mindset ko, ma-reject. Kaya binibilisan namin ma-reject. Everyday, kailangan dalawa, tatlo, may matok tayo. Ang goal namin ma-reject. Kasi the moment na nare-reject ka, natututo ka, nakikita mo yung dapat mong baguhin. Yun kasi yung opportunity na nakikita ko. Yung iba kasi, ayaw ma-reject. Eh, hindi pwede yun. Lugi naman yung mga sobrang successful sa buhay. Kasi lahat sila, sobrang daming rejection, sobrang dami nilang loss, sobrang dami nilang heartache. Tapos ikaw gusto mo wala kang maranasan na ganun. Unfair naman. Tapos gusto mo yung magandang buhay. Walang ganun. Kasi lahat ng mga top mentors kinausap ko. Tinanong ko sila, bakit sila nagtutuloy pa din sa kabila ng pinagdadaanan nila. Ang sabi nila, normal yun eh. Kapag ka hindi normal ang isang bagay, magtaka ka. Ang hindi normal, yung hindi nare-reject. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ginagawa yung negosyo. Oh, ngayon, kapag nare-reject ka, oh, hindi congrats kasi ginagawa mo yung negosyo. Yun. Ginagawa mo yung part mo. And dadating yung time, bibigyan ka ng tamang tao para magawa at matupad yung mga pinapangarap mo. Di ba? Oh. At ito, yung first pay-in namin ever. Copper package. Wala kaming laptop, wala kaming cellphone. Nakiki, ano lang kami, diyan sa laptop nung IM sa likod. Training room yan yun. Yung laptop na yan, nakihiram lang kami. Diyan kami nag-encode. Tuwang-tuwa kami.
Grabe, sabi ko, grabe Lord, thank you. May copper package na kami, may nagtiwala na sa amin. Alam mo, bakit may nagtiwala na sa amin? Kasi may nakita siyang pagbabago daw sa amin. Sabi ko, okay. Yun yung nagagawa ng rejection. Ang rejection, hindi siya inalaw ng Diyos para pabagsakin ka, para pahintuin ka. Kinreate ni Lord yung rejection para palakasin ka at pagandahin ka. Ganun lang siya. Kasi yung iba, ayaw ng rejection. Ganito siya eh. Kapag hindi mo alam yung purpose ng rejection, mag-ano kayo, magreklamo kayo. Tama? Kasi kaya lang naman tayo nagreklamo, hindi natin alam yung purpose ng mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Tama po ba? Oh, example ganito. Sinampal ko si Mentor Kim. Mentor Kim na lang siya lang kilala ko din dyan. Sinampal ko si Mentor Kim. Mentor Kim, magagalit ka hindi? Oh, magagalit. Normal na reaction natin yun. Pero kung sasabihin ko sa iyo, men, kaya kita nasampal kasi may lamok sa pisngi mo. Ayan, may pinakita ko pa, oh. Pinakita ko may lamok. Oh, tapos may dugo ka dito. Di ba? Ngayon, magagalit ka pa kaya? Hindi na. Pwedeng onte. Di ba? Kasi pwede namang hindi sampalin, pwede namang tabuin muna. Di ba? May mga ganun pa eh, no? Pero dapat, magpasalamat ka na lang kasi may purpose kung bakit nangyari yun. Di ba? Kapag alam mo yung purpose ng pain, magkapasalamat ka pa. Sino dito yung nag-gym? Oh, sino dito yung nag-gym? Di ba? Oh, sa gym, no pain, no gain. Kaya tinitiis natin, oh, natin ano. I mean, may nag-gym naman po tayo. Kaya tinitiis natin yung ano, yung bawat pump, 'di ba? Yung bawat set. Kasi alam natin yung purpose, 'di ba? Alam natin na lalakas tayo, mag-build ng muscle. Alam mo 'yun? So, the moment na alam mo yung purpose ng mga bagay-bagay na nangyayari sa iyo, magkapasalamat ka pa. 'Di ba? Yun yun. O, baka meron dito dumadaan sa ganun. O, baka nandoon ka pa sa pacing na yon. At lahat tayo dumaan doon. At pag hindi mo pinagdaanan yun, huwag kang umasa na may mangyayari sa'yo dito sa IM. Okay? So, sabihin mo nga sa sarili mo, sa katabi mo, normal lang yun. Sige, sabihin mo sa katabi mo, normal lang yun. Okay. Sabihin mo, more rejection pa. Okay? Alam mo bakit? Kasi pag hindi ka talaga na-reject, hindi mo ginagawa si IM. Yun lang yun. Di ba? And then, yun na po mentors. Imagine nyo ha, inuumaga kami ng pag-uwi. Pupunta kami dyan ng 1 p.m. Umuuwi kami ng 6 a.m. Ganito siya. Gusto ko i-share to ha. 5 hours away po yung biyahe namin sa IM Worldwide office. From San Jose del Monte sa Pangpalay, we need to travel 5 hours away. Pero kapag may sarili kang sasakyan, 2 hours. Pero dahil nagko-commute lang kami, 5 hours inaabot, tas ginawa pa yung MRT, ang traffic. So ito, number one dilemma namin mentors, panggalaw. Wala kaming benta, wala kaming pay-in, wala kaming panggalaw. Ang hirap na na, walang suporta, walang mentor na tumulong, walang nagbibigay ng pamasahe, wala. Okay? So ngayon, mentors, sabi ko, Lord, thank you. Nag-thank you ako kay Lord. Alam mo ba ito nag-thank you? Kasi barker ako dati. Kasi kung hindi ako naging barker dati, hindi kami makakalibre. Kilala ko yung mga jeepney driver, conductor ng bus, driver ng bus, nakikiusap kami. Nakikiusap kami. Imagine mo from San Jose del Monte, ang pamasahe po niyan, kung ako lang mag-isa, abutin ng mga 180. 180 sa akin, 180 kay Mentor Jen, so 360 papunta pa lang. So balikan namin mga almost ah mga 800. Okay? Alam nyo ba pagdating namin sa sa Robinson Galleria? Robinson Galleria, yung jeep doon, sumasabit lang kami. Madalas namin naranasan yun na nakikisabit tas 1 2 3, walang choice or else maglalakad kami from Robinson Galleria to office para lang umatin ng training. Bakit kailangan namin gawin yon? Kasi gusto namin may mabago sa amin. Oh, ngayon, magpasalamat ka. Sabi mo nga, thank you, Lord.
Oh, magpasalamat ka sa'yo, mag-thank you Lord. Alam mo bakit? Kasi may online training na. Dati walang online training. Kailangan mo talagang gumastos. Kailangan mo talagang mag-pursue at pumunta ng office kahit puyat ka, kahit pagod ka, para lang matuto. Ngayon, libre na. Gabi-gabi pa halos, 'di ba? Tapos hindi mo pa ina-attenan, sasabihin mo busy ka. O dun pa lang pag-commit pa lang na pag-attend ng training, hindi na nakikita ni Lord sa iyo yung determination, 'di ba? Kasi chine-check ni Lord eh. Alam mo ba yung blessing tapos na? Sino dito yung alam niya yung blessing tapos na? Yung blessing mo, naka-ready na. Tapos na yun, naka-ready na yun, ni-ready na ni Lord. Ang nire-ready ni Lord, ikaw, sa blessing. Minsan kasi hindi natin nakikita yon na you are English kasi, no? Oh, basta ganun, piniprepare ka ni Lord para sa blessing. Hindi yung blessing yung piniprepare ni Lord. Kasi tapos na yun. Bago kanya likhain sa mundong to, tapos na yun. Meron ng plano si Lord sa'yo. Tapos na yung plano mo. 'Di ba? Bago kanya i-release dito sa mundo, bago ka i-release, tapos na yung plano niya sa'yo. Nagets mo yun? 'Di ba? Alam niya na yung future mo. Alam niya na yung pwedeng mangyari sa'yo. Kaya nga, di ba sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Yun yung pangako ni Lord. Pangako na ni Lord yung better na future para sa'yo. Tapos na yun bago ka pa ilabas. Ang ngayon, nakadepende pala daw sa atin na kung paano natin ipe-prepare yung sarili natin. Ngayon, kung ayaw mong dumaan sa preparation or sa tinatawag nating process, hindi mo makukuha. Hindi mo makukuha yung blessing na nakalaan para sa'yo. Yes. O ngayon, kung yung pag-attend pa lang ng training, hindi mo magawa, made-delay talaga. Kasi kung sino yung pinakamabilis mag-grow, kung sino yung pinakamabilis na maka-adapt, pinakamabilis na mag-undergo ng process sa ginagawa po natin, sila yung pinakamabilis din na makakakuha ng blessing. Yun yung pinaka naintindihan ko. May natutunan po ba tayo? Okay. So yung mga pinagdadaanan mo, preparation yan para sa gusto mangyari ni Lord sa'yo. Okay? Ang mga rejection na nangyayari po sa atin, ano siya? Hindi para pabagsakin ka, hindi para patigilin ka, hindi para pahintuin ka, kundi para palakasin ka at i-prepare ka sa dapat mong puntahan. Okay? Oh, magpasalamat ka ulit kay Lord. Okay? Oh, kasi ano siya eh. Ito yung naisip ko, gusto ko lang i-share sa inyo. Sino dito yung nag-work sa fast food? Ay, si Mentor ano pala, no? Mentor Kim. Mentor Kim, nag-work ka ba man sa, sa fast food? O sino dito yung nag-work sa fast food? Taas kamay. O, sino dyan? O, fast food. Okay? Office moment. Okay. So, ganito siya. Ganito siya, mentors. Di ba yung fast food, meron siyang meron siyang naka-prep na. Alam mo yung naka-prep na. Kapag hindi tama yung prep nun, kapag sinalang mo yon, lutuin mo yon, may pangit yung kakalabasan nun. Di ba? Ang tawag doon process. 'Di ba? May process yan, may procedure, ganito ganyan, step 1, step 2, step 3. Kapag in-skip mo yung isang step doon, hindi na yun yung tamang ano, procedure or yung tamang process. Rejected na agad yun. 'Di ba? Ngayon, kaya pala tayo nare-reject, pine-prepare tayo kasi may nai-skip tayo. Ngayon, para ma-prepare tayo ng tama, wala ka dapat i-skip. Nasaktan ka, go lang, tuloy ka lang. Na-reject ka, tuloy lang. 'Di ba? Napagtawanan ka, tuloy lang. Napanghinaan ka ng loob, lalo kang tumuloy. Ano pa? Walang nangyayari sa'yo, lalo kang dapat tumuloy. Oo. Kasi kailangan yun eh. Kailangan yun. Kasama sa preparation yun. Para maging ikaw kung sino ka.
ngayon. Kaya kung sino ka man ngayon, hindi pa ikaw yan. Kasi meron pang better na mangyayari sa'yo, 'di ba? In the future. Bakit? Kasi marami ka pang pagdadaanan. Sa sobrang dami mong pagdadaanan, sobrang mababago yung buhay mo. Mababago yung mindset mo. Mababago yung perspective mo. 'Di ba? So, yun talaga siya. Promise. Okay? So kami, imagine nyo ito grateful kami kay Lord. At thankful ako kay Lord na naging barker ako. Kasi kung di ako naging barker, baka hindi ako nakaka-attend ng training. Hindi kami nakaka-attend ng training. Maging, yung reason namin, magiging reason namin talaga para hindi rin gawin yung reason namin. Alam mo yun? Puro reason na lang. Puro reason mangyayari sa'yo kasi hindi malinaw yung gusto mong mangyari sa buhay mo. At yun yung naintindihan po namin. Okay? So ngayon po mentors, ah fast forward, nagbenta, dahil hindi kami makabenta ng barley Garcinia, benta muna ako ng bagoong, ng leche plan, tsaka latik sa office. Oo, nagbenta ako para lang makasurvive. So, ayun. So, ito po kami, yan, grateful ako and thankful kasi nagkaroon ako ng pagkakataon na makasalamuha ko si Pres. Oh, nang nakasalamuha natin si Pres, sinare niya yung kingdom. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, wag kang mag-focus sa added. Mag-focus ka sa una at pangalawa. Okay? You need to seek first the kingdom of God and His righteousness. Kasi hindi pwedeng hindi pwedeng added agad eh. Hindi pwedeng righteousness agad. Kailangan yung kingdom muna ni Lord. Kaya maraming self-righteous. Ito gusto ko i-share sa inyo. Kaya maraming self-righteous. Akala kasi nila magaling sila, banal sila, mga ganun. Self-righteous yun eh. Yung sila magaling sa lahat, kaya nila lahat. Yun. Kaya ang sabi ni Lord, seek ye first the kingdom. Kasi kapag inuna mo yung kingdom, mababago yung buhay mo. Mababago yung mindset mo, mababago yung perspective mo. And malalaman mo na ang righteousness pala ng Panginoon, walang iba kundi siya lang. Yung katwiran niya, lahat. 'Di ba? Basta ganun siya, malalim, medyo malalim yun. I-share ko na lang siguro sa iba. O pag nakita na lang tayo personal, 'di ba? Pero mahabang talakayin yun. Pero napaka-important na unahin natin si Lord sa lahat ng bagay. Kasi lahat naman ng meron tayo, even buhay natin sa Kanya. Wala kang pag-aari dito sa mundo. Totoo. Kapag ito naintindihan mo na wala kang pag-aari sa mundo, mababago yung buhay mo. Kasi alam mo, si Lord lahat na may-ari ng buhay mo. Lahat ng ari-arian mo, lahat. Okay? So, yun po mentors. So, very important na isik natin si Lord. Okay? Isik mo si Lord personal, okay? Hindi yung ano, ah kung kani-kanino, okay? Si Lord at ikaw, okay? You need to read your Bible. O try mo lang saliksikin si Lord, 'di ba? So kung ikaw nagte-training ka, try mo magbasa ng Bible. Okay, wala namang masama, 'di ba? So 'yun. So ito, first ko po ito, first benta ko sa USA. So ito, nung time na yun, ito gusto ko i-share. Tinuro dito ni Press yung about tithes and offering. Okay, yung tithes and offering is not reluctantly and impulsive. So, yung pagbibigay daw sa Panginoon, hindi niya tinitingnan yung amount, tinitingnan niya yung heart. Alam mo kung bakit? Merong kwento, okay? Merong parable sa Bible na yung isang balo at isang mayaman. Yung isang balo, binigay niya yung 5 pero lahat yun yung meron na siya. At yung isang mayaman, nagbigay ng isang sako pero wala pa yun sa 10% ng meron siya. Ngayon ganito siya. Very important na magets po natin. Okay na, yung pagbibigay kay Lord, hindi niya tinitingnan yung amount, tinitingnan niya yung heart. So kung mali yung heart mo sa pagbibigay, hindi rin katanggap-tanggap. Kahit gaano pa kalaki yan. Okay? So very important na makita po natin na si Lord tumitingin sa heart natin. Okay? Sa puso, hindi sa nguso. Okay? So, tinry ko lang. Di ba nagbebenta ako ng leche plan bago ang latik? Kumita akong 500. Sabi ko may pamasahe na ako. Kasi nahiya na rin ako. Ito gusto ko lang i-share. Mabilis lang to. Tapos sinubo ko si Lord. Meron ng 500. Sabi ko, try ko nga. Sige nga Lord. Kasi sabi ni Price, sabi niya, lahat ng meron tayo. Hindi sa atin to. Manager lang tayo dito.
'Di ba? Hindi tayo nagmamay-ari ng buhay natin, ng mga bagay na mga meron tayo. Sabi ko, grabe 'no, nasasabi 'to ng sobrang yaman na tao. Sabi ko, "Eh, paano pa ako, walang-wala ako." Eh, sabi ni Pres, pero ganito siya, bago lumaki, dapat mapagkatiwalaan ka muna sa maliit. Sabi ko, may 500 ako. Sobrang laki na sa akin ng mentors ng 500. Tinry ko lang, binigay ko kay Lord. Sabi ko, Lord, sige Lord, subukin daw kita eh. Sabi ko, Lord, pinagkakatiwala ko sa iyo lahat ng meron ako. Tapos, pag uwi ko, wala ulit ang pamasahe, wala ulit ang pangkain. Okay, sige. Tapos tulog ako. Yung gutom ko, tinulog ko. Alam niyo, pagising ko, may nag-inquire sa akin. May bumili. Bumili sa akin, taga US. 5 Garcinia, isang barley. Imagine nyo eto, ano siya, hindi talaga mind-blowing talaga siya. Kasi, nung tinry ko si Lord subukin, binigyan niya ako ng blessing. Okay, yung blessing na to, na hindi mo kayang angkinin. Alam mo kung bakit? May nag-order sa akin, ang pangalan, Purpose Driven. Sa Facebook, nag-chat Purpose Driven. Sabi niya, order daw siyang ganito. Sabi ko, paano umabot ng USA tong posting ko? Hindi naman ako nag-ads. Alam niyo po ba, mentors? Nag nag-chat siya. O, hindi ako marunong kasi mag-English eh. Gumamit ako ng Google. Ano yung Google? Google Translate. Gumamit ang Google Translate. So, yun, nagkaintindihan kami. Okay, sabi ko, you adjust. Okay, no, nag-adjust naman siya. Okay, nung nag-adjust siya, nagkaintindihan kami. Ito yung nakakagulat. Nung sinabi ko yung presyo, nagpadala agad. Oo, nagpadala agad siya, mentors. Sa pangalan ko, itong malupit, pumunta ako ng Employer, kiniklaim ko yung pera, hindi ko maklaim. Alam mo ba't di ko maklaim? Wala akong valid ID. Eh, ko kailangan pala ng valid ID ng mga ganto-ganto. Di ba? Kumuha pa ako barangay ID, kumuha pa ako ng ano, basta ganun. Tapos, napagtanto ko, nung kiniklaim ko na yung amount ng money, sobra. Kasi mali yung conversion na nagamit ko na dollars papunta sa kanya. So, sobra, parang 2,900 ko na benta per box. Sabi ko, grabe. Tapos sabi ko, ano sobra po yung padala niyo? Sinabi ko naman sa kanya, sabi niya, hindi, it's okay. Sabi niya, I trust you. Sabi ko, grabe. So, gagamitin ni Lord yung mga tao. Basta grabe. Hindi ko talaga maangkin eh. Alam mo kung bakit? Kasi number one, taga USA. Number two, English. Alam mo yun, susubukin ka talaga ni Lord eh. Sa kakayanan mo eh, di ba? Kung kaya mong isolve yung problem eh. Kasi yung blessing nakabalot talaga yun sa problem. So yung problem na yun, wala akong valid ID, hindi ako marunong mag-English. Pero sabi ko, tuloy lang. Nagpadala naman eh. Di ba? Sabi ko, grabe. Kaya, out of mentors, gusto ko i-share, never ako nag-ads. Ang ads ko, prayer. Every time na magpo-post ako, Lord. Oo, pag-pray ko lang yung posting ko. Alam nyo, mentors, praise God. Tuloy-tuloy. 'Di ba? Ito na yun, nabago yung buhay po namin. Balikan ko to, mentors. Alam nyo kung bakit? Sobrang di ko talaga makalimutan to. Kasi pwede naman gamitin ni Lord yung kapitbahay namin, kamag-anak namin, classmate ko, or taga Luzon, Visayas, Mindanao, or taga Philippines. Pwede naman yung gamitin ni Lord para umorder sa akin eh. Pero ang ginamit ni Lord, umorder sa akin, taga USA pa. Imagine mo yun. So wala ka talagang maangkin. Hindi mo talaga kayang angkinin na ako to, magaling ako, nag-post ako, wala. Sabi ko si Lord talaga to. Miracle talaga yan. 'Di ba? Minsan kasi ang akala natin yung mga miracle na nangyayari sa atin, yung gumaling bigla sa sakit, yung pilay lumakad, 'di ba? Yung bulag nakalakad, ay yung bulag nakalakad, yung bulag nakakita, yung mga ganun hindi. Alam nyo ba, every day we are living in the miracle. 'Di ba? Yung oxygen lang na hinihinga mo ngayon, miracle na 'yan eh. 'Di ba? Hmm. Ngayon, nagtuloy-tuloy na po siya. So, to cut the long story short, yun, kumita kami ng ng 4 million sa pagbebenta ng product. Nakakabago po ba ng buhay? Okay. So, 4 million. Okay, sa inyo po siguro baka maliit po yun, pero sa amin sobrang laki na po nun. 'Di ba?
So, yan, nagkaroon tayong motor muna, o deliver, o tamo bumiyaya nga ako ng ano eh. Bumiyaya ako ng ano, Bicol, ano sa ano, saan nga ba yan? Sa Mount Mayon ba yan? O yun, nag-ride ako diyan. Oo, nag-ride ako. Tapos pumunta kami ng San Juanico Bridge doon. Nagtawid dagat pa kami. Minotor namin 29 hours de diretso. Pangarap yan eh. Ewan ko, basta kung rider ka, mahilig ka magmotor, alam mo yung feeling na yan, okay? Okay, so yan, minotor natin. Okay, tapos tatlo na yung motor. Yan lang muna yung mga achievement. Tapos naka-attract na tayo ng mga nakamotor lang din, di ba? Oh. Yan, bumili ako ng motor na naman. Grabe, no? Oh, motor na naman. Pang show. Kasi dream ko yun, pupunta ako ng show. Alam mo yun? Oh, mga maliliit lang. Tapos sumali ako ng dance crew. Okay, hindi ako marunong sumayaw, pero sumali ako ng dance crew because of association. In-associate ko yung Sarili sarili ko. ko sa mga tama yung mindset. Okay? In-associate ko yung sarili ko sa mga tama yung mindset. Kila Mentor Me, kila Mentor Kat, yan, sa mga top mentors po natin, sa mga ibang mga mentor. Bakit ko in-associate yung sarili ko? Kasi very important na ma-associate ka sa mga gusto mo maging. 'Di ba? Ngayon, ganito siya, mentor. Kung gusto mo ma-associate sa mga top mentor, ikaw yung gumawa ng paraan. Hindi sila yung gagawa ng paraan. Ako po mentors, di ako marunong sumayaw, pero gumawa ako ng paraan para ma-associate ako sa kanila. Kasi tayo, iniisip natin, ay, kailangan si mentor yung pumansin sa akin. Naku po, malabo pa sa ano yun, sa sabaw ng pusit. Oo, alam mo kung bakit? Kasi ang daming inaasikaso niyan. Ang daming iniintindi niyan, tapos gusto mo ikaw intindihin, gumawa ka ng way. Hindi siya pwedeng one way, kailangan two way. Parehas kayo gumawa ng paraan. Ikaw yung mag-initiate. Kami mentors, yun lang meron siguro kami. Kasi simula nung nag-join kami dito, si Mentor Mitch nabuntis eh. Wala kaming mentor, wala kaming upline. Okay, andiyan siya pero wala talaga. Oo. Kaya kami nag-initiate kami na gawin yung negosyo. Ginawa namin yung part namin, attend kami ng training, 'di ba? Attend kami mentoring. Pag may nagme-mentoring, sumisingit kami dun. Alam mo ba't kami sumisingit? Kasi may libreng fries, gutom kami. Oo, ganun. Oo, ganun. Ganun, ganun yung start namin. Pero hindi namin naisip na mag-quit. Alam namin yung pinagdadaanan namin, preparation para sa magiging kami in the future. Kasi kapag hindi mo kinaya o hindi mo inaccept na yung preparation na pinagdadaanan natin, hindi ka talaga tatagal. At kung alam mo na hindi preparation yung pika na talaga. O ngayon, dahil alam mo na yung mga hirap na pinagdadaanan natin, yung mga naisip natin mag-quit, is normal pala siya. O kapag hindi mo alam yun, mag-quit ka talaga. Okay? So yun, nag-dance, dance dance tayo, di ba? Okay naman, naging close ko sila, lagi ko silang kausap. Alam mo, lahat sila, iisa lang yung sinabi. Ang sinabi lang nila, wala, nagtuloy-tuloy lang kami. Sabi ko, grabe, no? Ayun yung common denominator sa lahat ng sinabi nila. Ayun yung pinaka-common. Nagtuloy-tuloy lang sila. Kaya sabi ko, sige, tuloy-tuloy lang din ako. Gusto ko mabago buhay ko eh. And then yun na, mentors, yun na. Yung mother ko na sobrang negative, tuwan-tuwa na. Kasi di ko siya napatapak ng stage, di ba? Para graduate. Sa Araneta Coliseum, na-awardan po tayo ng free travel to Hong Kong. Tuwan-tuwa yung mother ko. In-invite ko siya nang hindi niya alam na awardee ako. Sabi niya, nak, grabe, galing ni Lord, no? Sabi niya, buti na lang, nak, nagtuloy-tuloy ka. O, yun na, di ba? Nakapag-Hong Kong tayo, di ba? O, alam niyo ba, mentors, nung nag-Hong Kong kami niyan, 3 hours brown out. Nawalan ng ilaw, nawalan ng ilaw dun sa room namin. Tapos, syempre mainit, binuksan ko yung bintana, ganito ganyan. Tapos, binuksan ko yung pinto. Pagbukas ko ng pinto, sakto may lumabas sa harapan namin. Indiano. Ano amoy ng Indiano? Oh, sabi mo sa katabi mo, ano amoy? Amoy, gulat talaga kami. Tapos yung Indiano mentors, may binunot na card. May binunot na card. Pagbunot ng card, namatay. Namatay yung mga ilaw. Sabi ko, nilalagay pala yung card doon. Imagine mo, ganun kami ka-inosente, na yung pagpasok mo ng hotel, kailangan pala sinusoksok yung card para magkailaw. 3 oras kami naghantay. Oo, 3 oras kami naghantay doon. Sabi ko, grabe no. Kaya minsan,
Eto, natutunan ko dun, kaya very important na magtanong agad. Kung ano may hindi ka alam, tanong ka agad. Kasi kapag hindi, pagka tiniis mo na hindi magtanong, ikaw yung mag-suffer. Di ba? Ikaw yung mag-suffer. Hindi ka nga alam. Kaya nga hindi mo alam eh. Kasi kailangan mong alamin. So, sinong gagawa ng paraan? Ikaw. You need to initiate na alamin yung hindi mo alam. Di ba? Oh, ganun lang. Kasi ako sobrang kulit ko talaga magtanong. Nung ako ng tanong, men, paano kaya ganito? Paano kaya ganyan? Ah, ganun pala. O, sige, apply agad. Di ba? Oh. Huwag kang mayang magtanong. Kasi, kaya nga, kaya nga, may mentor eh. Paano magtanong? Oh, di ba? O, yan na. Oh, si Pres. Oh, yan. Nakapag ano kami. Break free. O, hindi ito nakapag-break free na. Alam nyo ba, mentor, sa break free, grabe. Paglabas mo dyan, may pakpak ka talaga. Oo, magkakapakpak ka talaga. Eh, di ba Team Lions kami? Anong Lions? Merong pangil. O kaya paglabas namin dyan, manananggal kami. O, may pakpak ka na, may pangil ka pa. O, so yun, manananggal kami niyan. O, manananggal, ayun na, manananggal ng negative yan. Lumabas yung first car namin. Alam niyo yung first car namin, second hand car lang. Second hand car na Honda Civic, SIR body. So, ito, dream car ko talaga to. Nag-apply kami ng ano eh, nag-apply kami yung mentors ng ano, sa kasa, yung ano, sa bank. Eh, hindi kami na ano, na approve. Alam niyo bakit? Wala kaming bangko. Kailangan pala may bangko pag nag-apply. Wala kami nun. Di ba? Kaya ginawa po namin, kahit papaano, kumita kami sa product selling, kinash po namin. O, di ba? O, cash po yan. O, 200K may get. So yan, tuloy-tuloy lang kami. Yan, tuloy-tuloy kami nag-share ng business. Alam nyo ba, mentors, dahil sa second hand car na yan, lahat ng core leaders namin, core namin until now. Oo, diyan sila nag-start kasi kilala nila kami. Kung ano background ko, barker lang. Tapos in a short period of time, 1 year and a half, na bago yung buhay. Sabi nila, may kailangan ano, alamin. Yung iba, yung may mga pride na nireject talaga kami ng todo, pinagtawanan kami, hindi na nak-inquire. 'Di ba? So, yun. Yan, tuloy-tuloy lang kami. Until yung mga naniniwala sa amin, nagka-car na din. Yan na. Okay, imagine nyo, 8 kami sa kotse na yun. 8, nagkakasya kami dyan. SUV yan. Okay, pag-attend lang ng training. Okay, tas yan, motor-motor lang. So, ayan, tag-isa na kami ng car ni Mentor Jen. Yan, car ulit. O, ito yung kwarto ko, nabulok. O, di ba? O, napa-renovate natin kasi nag-pandemic. O, tas nag-aircon. Alam nyo ba, mentors, first time ko po mag-aircon, masakit pala sa katawan. Oo, pandemic yan, 2020. First time kong mapaayos yung kwarto, di ba? O, yan, 2020 yan, pandemic. Nag-sapphire po tayo. Alam nyo ba, mentors, hindi ako nag-hit ng sapphire. Oo, hindi ako nag-hit. Ang goal ko, makahit yung mga leader ko. Na-hit naman nila, di ba? So, pag na-hit pala nila, automatically hit mo. Ganito kasi siya. Kaya hindi ako nag-hit. Kasi nga copper ako. Na nag-rank up ako to bronze. Tapos, noong 2020, nung nag-hit ako neto, nag-rank up ako to gold. So, ganito pala siya. Akala ko kasi, mali yung turo kasi sa amin eh, dati, ni Mentor Mitch na share. Alam niya, kailangan mag-rank up ka muna to platinum para mag-sapphire ka. Yun yung turo sa amin. Kaya wala sa mind ko na mag-sapphire. Kailangan ang goal ko, mag-hit lang ng ano, ng magpa-platinum. Eh, kailangan 5 DR yun sa platinum. Hindi ko kaya. Alam ko hindi ko kaya. Promise. Ano yun, parang accept ko sa sarili ko na hindi ko kaya. Kaya di ako nag-hit. Tapos nung nalaman ko, pwede pala yun. Nagulat ako, nag-suffer ako. O, di ba? O, so yun, ano, hindi akalain na ano, na nag-suffer tayo, di ba? Praise God. O, nakita tayo ng MacBook. Ito malupit, yung MacBook na to, mentors, alam niyo po ba? Dapat kotse to. Kulang lang ako ng 2 Acai Berry na maintenance. Hindi binigay. MacBook. Oh, ginawa ko, binigay ko. Di ba? O yan, nas nag-Rubin na tayo. O, ang right side natin, pang diamond na. O, di ba? Tapos nakapagpagawa tayo ng malit na bahay. O, di ba? So, itong bahay po na to, mentors, nabigay ko na sa mother ko. So, yung mother ko, dyan na nakatira. O, di ba? So, nakabawi na ako sa mother ko kahit papaano. Di ba? Tapos nagpa-renovate pa siya dun sa isang bahay. Sagot, 'di ba? Sagot na naman natin. Sakit sa banks, no? Nagpabubong, o sige. 'Di ba kasi ang yun talaga yung goal ko eh. Kaya nga nag-IM para bumawi sa magulang ko eh. 'Di ba? Maliit man to pero malaki
bagay na po ito para sa akin, 'di ba? O ito, baliw talaga ako sa motor, eh, bumili ako Ducati, oh, Ducati. Motor na naman. Alam niyo kung bakit? Kasi sinacrifice ko nga po bago ako maging part po ni IM. Sinacrifice ko po talaga yung motor ko. Kumbaga, pangarap po talaga yung motor. 'Di ba? Minsan, ganun talaga eh. Kailangan mo i-sacrifice yung dream mo na akala mong malaki. So, yung motor, sinacrifice ko. Ngayon, nireward ko yung sarili ko. So, yan. After nyan, bumili tayo ng Ducati. Ang mahal pala, nung kala ko mura yan. Ano ba yun? Abios. Isang sasakyan yung presyo. So yun, renovate tuloy. Pina-customize natin. Pina-renovate. Pina-customize natin, yan. Tapos yun, nagpaano na kami, nag-propose na ako niyan kay Mentor Jen, yan. Picture-picture kami, yan. Tapos nag 1M kami. Product selling yun na, yung kinita namin. Product selling pa lang. Kasi ngayon pa lang kami nag 1M, 2022. 3 taon. Tapos yun, yung dream wedding niya. Dream wedding niya, hindi ko dream wedding. Dream wedding ni Mentor Jen. Yan na, tatupad natin. Kasi usapan namin talaga, mag-west lang kami. West kami, tapos inasal, only rice. Okay na yun, sabi ko. Pero kasi, sabi, may nagpa-consult kami, isang beses nga lang pala yung kasal. Okay, so deserve naman daw namin magpakasal ng bongga. Kalahating milyon. Sabi ko, pwede na ano yun pang ano na yun pang isang big bike pa yun big bike pa rin nasa isip eh. No? Oo, basta ganun. Kasi ito na yun. Ito na yun. Nag-grand launch na kami in 2022. Nilaunch na po namin yung Teamless Worldwide. Yan, okay. Lumabas yung first sports car po namin. Yan, sa amin po nakapangalan yan. Fully paid po. Di ba? Grabe si Lord, no? So yun, okay. Ito na yung bahay. Yan. Okay, diyan kami nag-mentoring. Minaximize talaga namin yung house. Yan. Tapos 2023, dyan na po. Nag-first anniversary po tayo. Okay? So ito po, nag-diamond. Nag-diamond si Mentor Jen. At nag-emerald po ako. Praise God, no? So, grabe. Okay, so yun. And then, lumabas yung another sports car sa amin ulit po nakapangalan. Okay? Ito yung ginawa naming color pink. Tapos, oh, ewan ko nabalitaan niyo yung karerahan sa Tagaytay. Hindi naman kami nagkarera, nag-stroll lang kami papunta doon. Oh, nadamay po tayo. Kaya ako nabenta, kaya ako nabenta tong sports car na to. Kaya binenta namin kasi nagkaroon ng issue sa LTO. Oh, so kaya sumakit ulo namin, binenta namin. Oh, eto, good news. Sabi mo, good news. Okay, nakuha ko na po yung license ko ulit. 'Di ba? Kasi 90 days lang yung ano nun eh. Yung penalty. Na Josh Mohe ka eh, no? Okay. Pero at least, for me, ano yun, tiningnan ko siya na yung magandang side. Okay? At least nahuli ka ng hindi naman actual. Kumbaga sa video lang talaga kami may mga nainggit. May mga nainggit, may mga nag-report. At least nahuli ka na sports car, di ba? Ah, tingnan pa rin natin yung mga gandang bagay sa mga pangit na nangyayari. Okay? So yun po, mentors. So, July 2023, nag 2M. December, nag 3M. Ayan, 2024, lumabas po yung Chevrolet Camaro po natin. Tag dito. Yan, sa amin ulit nakapangalan. Sa lahat ng cars namin, mentor, sa amin po yan nakapangalan. Okay? So yan po, ito na po siya, pinakustomize po natin from RS to ZL1. Yan. So medyo malaki po yung gastos, nasa 500K mahigit yung customize. Pero may dream car kasi. This is my dream car, kaya sabi ko, sige, sagad. Okay. Okay, so yan, po mentors, yan. Nag 4M po tayo ng March 2024. Or March, di ba? March, April, May, June. 3 months. Nag 1M ulit, 5M. July 2024, nag 6M. December, nag 7M. Di ba? Grabe, no? Okay, nag 2M circle na din po tayo sa new na level. Ito yung mga sample income po namin nung 2023 yan. Yan po income namin. Magkaiba po kaming account mentors So parehas kaming copper ni Mentor Jen na diamond na ngayon. Pero ayun po mentors, nakapag-upgrade na kami to Jade. Okay, kasi nung last 2023 o 2022 naglabas ng last upgrade si I Am Worldwide, nakapag-upgrade kami. 'Di ba? So, yan po mentors. At ayun, si Mentor Chin, nag-half million, 200,000, di ba? Yun, no? 287,000 to 75. O, mababago talaga yung buhay, no? So, 297,000, December 2023. Ito, January 2024.
308, February 224, March 214, 209, April yan. May 370, May po yan, okay? So, nung July, ito yung July, 673,000. Ito po yung kinita po natin nung nag-diamond po tayo. Pero bago po tayo mag-diamond, di ba meron June? Okay, yung June po, kinita po natin in just a month is 1.4 million. Ito yung 1.4 million, sales match to, halos buong sales match po yan, mentors. Yung 1.4 million. Wala po akong direct dyan. O walang direct, walang just for you. Lahat po ng income ko, lahat po ng sales match, lahat po yung ito, lahat po ng in-income ko, lahat po yan sales match lang. Wala po yung, wala po yung direct. As in passive talaga. O, di ba? O. So 1.4 and then yun nga, naranasan po natin mag-top to overall. 'Di ba? Oh, 'yan. Oh. So 'yan, nag 8M na tayo, 'di ba? Ngayon po, 'yan, onting tumbling na lang magna 9M na po tayo. And ngayon po is kahit papaano is diamond na po tayo. Praise God. Ayan, yung mga luxury incentives, 'yan, ito po, yung bag worth 200,000. Yan, nakabili din po tayo ng Rolex, 'di ba? So, oy, kailangan kasi siya sa negosyo. Ako rin naranasan ko kasi may pag-meeting, sa relo talaga tumitingin, lalo sa lalaki. Sa babae, yan, si Mentor Jen, yan, mga luxury. Ito, incentives, di po ba? Yan, ito, sarili na naming bili, sarili na namin pong pera, pinambili namin, travel incentive, Japan, Singapore, Taiwan, Hong Kong, tapos na billboard na po kami, and 3 times na po tayo na billboard sa EDSA, 'di ba grabe? Imagine mo naman yun, 'di ba? Sino ba naman tayo para i-billboard pa? Pero praise God, 'di ba? Naranasan na tapos, yun nga po, na-hit din po natin yung free wheels. Alam niyo pa, gusto ko i-share to kasi nag-goal kami 5 years ago, 2019, nag-hit kami ng free wheels. Pero na-hit ko siya after 5 years. Pero worth it po ba? Worth it po ba after 5 years meron kang free wheels? Ito todo mo? Yes, 'di ba? Kasi kahit saan ka magtrabaho siguro, hindi ka bibigyan ng free wheels. O yan po, mentors, o Honda BRB yan, dyan sa labas. O, 'di ba? O, ito yung mga car achievers po natin. Car achievers po namin, 30 plus na ngayon. 'Di ba? Ito malupit, wala kaming pinilit dyan maglabas ng kotse. Lahat po yan, sila yung nag-initiate na maglabas. Alam niyo kung bakit? Na-inspire. 'Di ba? O yan po, o millionaires po natin. O, elite executive. Oh, 'di ba? Meron po tayong ano po, ilan? 1 black diamond, 11 diamond, 12 emerald, 5 ruby, 82 sapphire. Yan po yung ano natin. Oh, ito yung mga sales po namin. Yan, share ko lang po 2023 o 2024, 170 million and then eto na. Tapos na tayo. Okay. Tapusin natin sa isang kwento. Okay, pero hindi pa pala tapos sa isang kwento. Ito yung kwento namin ni Mentor Jen. 'Di ba? Nakwento po namin na wala kaming pamasahe, wala din kami pangkain. Alam niyo po ba yung etong picture na 'to, ito po yung picture na kaya na namin bumili ng pagkain sa Burger King. The reason why yung Burger King sobrang laking tulong sa amin. Kasi sa Burger King kapag nag-survey ka po ng resibo, may libreng fries. Alam niyo po bang 9 months yun yung bumuhay sa amin, yung libreng fries. Pag mayroong customer sa Burger King, kukuhain namin yung resibo. Pagkuha namin ng resibo, si-survey namin. Pagka-survey namin, bibigyan namin sa cashier. Pagpasok pa nga lang namin ng Burger King, pine-prepare na yung fries. Oo, yung fries, tapos libre yung tubig dyan. Fries and tubig, yun lang yung naging buhay namin. Ayun yung pangkain namin. Walang nakakaalam nun. Oo. Tapos ito yung time na kaya na namin bumili. Sabi ko, halbili tayo. Tapos nagulat yung yung sa cashier. Uy, sir, may pambili na kayo. Tapos, after a month, may kotse na kami. Sabi, sir, may kotse na kayo. Nabaliw yun. Nag-resign nga yun yung kausap namin, yung nag-a-assist sa amin lagi. Nag-resign yun naghanap din nata ng network marketing Ewan ko, nasa IM na yun. Pero, sobrang grateful kami nung nabili na namin yan. Siguro sa inyo, maliit na bagay na. Pero sa amin, sobrang tindi nung experience na yun. Kasi, dumating sa time na wala talaga yung makain Pero hindi namin tiningnan yung wala kaming makain. Tiningnan namin yung pwedeng mangyari kasi sa amin. 'Di ba? So, itong
time na 'to, picture kami. Ayun makita mangiyak-iyak pa talaga kami diyan. Kasi sabi ko, "Grabe 'no." Dadating talaga yung time na kahit pangkain lang kaya mo nang bumili. Isipin mo, minsan kasi hindi tayo grateful sa kinakain natin everyday, hindi tayo grateful sa bagay na may meron tayo, pero nakakalimutan natin yung bawat araw na nabubuhay tayo. Dapat maging grateful tayo kasi biyaya po 'yan ng Panginoon. Miracle po 'yan, 'di ba? So, dito, babaguhin talaga yung character mo. Titingnan ni Lord, tinetest ka lang ni Lord kung you are capable na doon sa blessing na naka-ready niya, ni-ready niya para sa'yo. 'Di ba? Kasi hindi na question kung ibe-bless ka ni Lord. Hindi na question yun. Ang question kung ready ka ba i-handle yung blessing na ibibigay ni Lord sa'yo. 'Di ba? So, ngayon po mentors, yan, I hope yan, mas maging grateful po tayo, mas maging thankful po tayo, mas mag-initiate po tayo na gawin yung negosyo. At lalo po tayo magpatuloy sa ginagawa po natin. Kasi hindi naman po talaga madali yung negosyo. Kasi kung madali yung negosyo, marami na pong umasenso. Pero kung gusto mong umasenso, galingan mo. Promise. Kasi pangako yun ng company. Pare-pares lang na, sabi nga nung top mentors, kasi ang mindset ko dati, sila lang yan, kayo lang yan, hindi namin kaya yan. Ganun talaga. Kasi imagine mo, daw nakatapos ng high school. Alam nyo ba mentors, ito yung pumipigil sa akin. Ang dami kong insecurity sa buhay. Hindi maayos ipin ko, hindi maayos yung mukha ko, wala akong maayos sa pananamit, wala akong pangkain, di marunong mag-English. Siguro lahat ng insecurity mo meron ako. Oh, pero kasi, naisip ko na kung magfo-focus ako sa bagay na wala ako, anong mangyayari sa akin? 'Di ba? Kaya nag-focus ako, ano yung pwede kong idagdag sa sarili ko? Kasi wala ka na nga eh. 'Di ba wala ka na nga ng mga bagay na yun eh. Di, i-workout mo para magkaroon ka. 'Di ba? Hindi ka marunong mag-talk, edi aralin mo. Hindi ka, wala kang ma-invite, mag-invite ka lang, magkakaroon ka talaga. Oo. 'Di ba? So, yun po mentors, yan. I hope meron po kayong nakita at meron ako na-impart sa inyo, 'di ba? Na mga learnings, okay, sa journey ko. Imagine mo, 'di ba? Yun na lang yung shinare ko sa inyo, ewan ko, 'di ba? Kasi may topic ako na nakalaan para sa inyo sana, pero yun. At yun yung nangyari, wait lang. Malabo ay yung ayun. Yan. So, yan, thank you so much po, mentors. Yan, baka meron po kayong question, yan. Okay? So, yan, meron pa naman po tayong ilang minuto. Okay, baka may question po kayo para po masagot po natin. Sige po. Ayan. So, thank you so much, Mentor Ray. Palakpakan naman natin mga mentor. Yung mga nasa group po, magbigyan po naman ng virtual class sa Mentor Ray. Talagang sobrang inspiring yung mga sharing ni Mentor Ray. May mga questions po ba, mga mens? May mga questions po. Baka meron din po sa Zoom. Feel free po, no, kung may questions po kayo, mga mens. Ay, type kayo, meron po kayo dito sa comment section natin. Kung may mga question po kayo para alam natin. How about dito po sa live na live sa office? May question, mga mens? So, kung may question kayo, mag-ask na kayo kasi alam mo na dito si Mentor Ray. Next na may bayad na to, may drop na. So, picture muna pala tayo, Mentor Ray po, no? Design ka lang po ganyan, tapos dito po kami sa comment yung background namin. Mentor Ray. Ayan, hi, Mel. Design po, Mel. Mel, dito na lang tayo sa harap. Mentor Ray. Huwag lang takpan yung yung screen. Ayan, sige mga Mel. Ayan, design po, Mentor Ray. Ayan, siguro dito muna sa Zoom habang nagpe-prepare po dito sa dito sa offline. Ayan, design po, 1, 2, 3, smile po, Mentor Ray. Ayan, gali remote po mga mentor sa mga nasa Zoom, open cam po. Ayan, 1, 2, 3, smile po. Hindi, yung tayo dito sa offline, dito tayo, mag-picture ko Mentor Ray. Yung dito na lang muna natin yung nasa Zoom. Ayan. Mentor Ray, ano lang po naman lang because spotlight. O tara, picture tayo. Sino yung cellphone? Picture tayo mga mens. Mens. Picture. Mentor Mark, ikaw na lang mag-ano. Ikaw na lang take na picture. Ayan, bisa mo Mentor Ray.
One, two, three, restart. One, heart. Happy. Yes. Ayan. Thank you so much po, Mentor Ray. Grabe no. And I believe lahat may mga takeaways. So yung mga nasa Zoom po, pwede po kayo mag-takeaway ko. So ako muna, mag-takeaway po tayo. Isa talaga sa pinakatumatak sa akin no, sa sinabi ni Mentor Ray. Talagang, mag-set tayo ng deadline. Kasi na hindi naman habang buhay, gagawin natin yung iPhone worldwide. Siyempre, kailangan din na may time tayo na to enjoy life mo, di ba? And then yung sabi ka ni Mentor yung na-accept na may mali sa atin once na kinokorek tayo kasi wala naman talagang perfect mentor, walang perfect downline, walang perfect crossline, and magpahasa lang talaga tayo, no? At ng trainings, mentorings, even events. Ayan, kanina may nakita akong sila sa GCC na yung nakabili ng ticket sa ISO. Kaya, to self din, kailangan natin, ng mga mentors, maximize yun kasi iba talaga yung mga wisdom ng mga speakers din natin sa ISO. So, ayun, isa-isa na lang natin siguro take away. And bago kasi alis na din sila, Mentor Ray. Ayan, so thank you. Pasalamatan ulit natin. Thank you, Mentor Ray! Thank you, Mentor Ray. Ayan, thank you din po sa mga wala pa rin mga camera. So, thank you din po sa mga nag-tune in po dyan sa Zoom, no? Thank you so much, Mentor Ray. And ayan si Mentor Ben. Hi, Mentor Ben! And hawak niya si Bon. Ayan, gusto mo ba mag-speak kasi kayo na Ayan, okay na. Sige. Ayan. So, at least nandiyan, nakita niya, Mentor Ray, andun si Mentor Ben. Yun, no, grabe, sobrang sisipag ng mga mentors natin. Merong mga babies na hawak, no? So, baka may takeaway po, no? Thank you, Mentor Ray. So, ayan, Mentor March. Isa-isa na lang po natin yung mga nandito sa live. Thank you so much po, Mentor Ray. Tulawin ko lang yung Mentor Ray. No, na nung una ko na nag-start siya, wala pa tayo yung tayo, yung tawag doon, na kumbaga, kagawin natin yung mga rejection kasi normal lang naman sa nag-start. No, dapat hindi tayo takot na ma-reject kasi mga ilang rejection pa rin na natin na encounter parang sumusunod na ay tawa na parang talaga yung parang nahiya na tayo na mag-close ulit ng ibang tao. Pero, yun ang sabi ni Mentor dapat ilang rejection ngayon sa kanya, 300 plus ata na yun. Sa atin nga hindi pa siguro 100, no? So, thank you so much, man. Ayan, thank you so much, Mentor March. Next po, Mentor Marijoy. Thank you, Mentor Ray, yung Mentor Jane. Sa akin, men, yung grateful kasi may kinakain pa, di ba? Grabe yung may magic sarap, ang double kill yung magic sarap na tapos pa. Palis pa yung kinain. Pero yun, maging grateful ka talaga, palagi mong titignan yung bright side, kumbaga, di ba? Doon sa pinagdadaanan mo. And yung isipin na yung may deadline talaga, kailangan maging urgent tayo kasi iniisip natin to, lalo na kapag ganito sa IAM, ayan, nandyan lang din naman sa IAM world, hindi yan mawawala. Kaya minsan nagiging comfort na tayo sa mga ginagawa natin, nakakalimutan natin na mas maganda, na mas gawin natin yung magka-resulta tayo talaga, urgent talaga. And yung mga rejection, kasama din tayo, sabi ni Dr. March, yan. And sabi ni Mentor Ray kanina, yan talagang pinag-prepare tayo ni Lord dun sa mga rejection, kaya naman nararanasan natin yon para in the future, yan, na tayo, prepared na tayo dun sa mga pinagdaanan natin. Very, inspiring yung journey mo, kaya thank you so much po sa share. Yun lang. Yes! Amazing morning po. Hello, Mentor Ray. Thank you so much po sa napakaganda at napaka-inspiring story or journey po. So, yung tutunan ko naman po sa journey ni Mentor Ray kasi nakaka-inspire siya. So, ibig sabihin, yung yung negative sa atin, normal lang naman talaga yun. Kasi
kahit kami, yung mga family namin, negative po talaga, no? So, dapat pala talaga tuloy-tuloy lang. Kasi sabi nga ni Mentor Ray, siya naman yung nakakita. Kahit mag-negative yung nasa paligid natin, dahil ikaw yung nakakita, ikaw din yung gagawa doon. Kasi sabi nga, di ba, pasalamatan din natin, maging grateful din tayo dun sa mga hindi magagandang bagay na nangyari sa buhay natin. Kasi ibig sabihin, piniprepare tayo ni God para sa mas magandang future or blessing na nakalaan na para sa atin. Yun lang po, thank you so much. Ayan, thank you so much, Mentor Chief. Next po, Mentor Marlene. Amazing morning po, Mentor Ray, sa Mentor Ben. Ang sa akin lang, itong yung mag-a-attend talaga ng training palagi kasi dahil tayo namubog. Saka dahil ka matuto na, kagaya sa akin, hindi talaga ako marunong magsalita. Gusto. Sabi ko, sa atin po ng training, parang natuto na din. At saka sumasama din sa mga magagandang mga leader ko, yung mga mentor din. Kaya, lang talaga mentor, atin lang ang atin ng training. At saka, pahalagahan din pala ang mga rejection, dahil dyan pala talaga matuto. O yun lang yung Yes, thank you so much, Mentor Marlene. Ayan, kailangan dapat natin, hindi mo na palagi may rejection. Diba? Next, Mentor Bea. Amazing morning. Thank you so much, Mentor Ray. And ayan, yung take away ko lang din, yung be grateful. Di ba? Kasi yung kagaya kay Mentor Ray na kahit tayo sila, di ba, pinakain niya. Kami mga numbers, may egg, para ako. So, ayan, kasi dapat be grateful. Tignan mo talaga yung mga positive na mangyayari sa'yo. Kahit marami negative, di ba? Yung talaga, yung positive pa rin yung titignan natin. Kasi, in the end, di ba, para din naman yung sa atin. Di ba, baka pinaparanas na sa atin ng Lord kasi may purpose. May dahilan talaga para ready tayo sa dreams natin, di ba? Yung mga makukuha natin soon. Yun lang, thank you so much, Mother Ray. Ayan,